Magandang araw na muli mga boss. Ang problema nitong sasakyan, kapag tumatakbo na siya ng 80 km, ang nangyayari pag in-apply niya yung preno niya dahan-dahan, kinakabahan yung customer kasi yung dalawang gulong niya sa harap magsisimula ng magwigil. At dahil nga sa original pa yung mga parts ito, syempre dapat maingat ako magpalit ng pyesa para hindi naman masayang at hindi magastusan ng malaki yung customer. Una kong tinanggal dyan is itong dalawang nut na number 17 dito sa stabilizer linkage. Ang diskarte dyan mga boss, pag naluwagan nyo na, kamayin nyo na para mas mabilis yung siyang matatanggal. Nang sa gayon, madali kayong matapos. At dito naman sa rack end nya, meron yan lock nut. Luwagan nyo lang yan mga boss, number 19 yung nut na nakalagay dyan. Pag naluwagan nyo siya, ihigpit nyo siya ulit. Kasi yan yung palatandaan nyo, just in case magpalit kayo ng bagong tie rod, yan yung magiging stopper nyo. At dito naman sa tie rod, meron yung cutter pin, tanggalin nyo gamit kayo ng plier. Tapos gamit ka ng socket wrench sa number 17, tanggalin mo itong nut nya dito sa tie rod. Tapos gamit ka ng ball hammer, paluin mo itong steering knuckle para bumitaw yung tie rod. Alam nyo yung pagtanggal ko ng tie rod, binabas pa ako dyan, dapat daw gumamit ako ng special tools. Kaya nga nakilang pangalan yan eh, mag-isip ka rin pag may time. Yung iba kasi gumagamit ng special tools, pero another charge sa may-ari ng sasakyan, ganun. Balik na ako sa trabaho, tingnan nyo mga boss, yung tie rod niya, di ba? Kumbinsido si customer na sira na yung tie rod niya. Tapos dito naman ako sa lower niya, sa ball joint. Meron yan dalawang nut tsaka isang bolt. Ang socket wrench sa number 17. Alam niyo mga boss, malaking bagay na mapanood niyo itong video para hindi kayo naiisahan kung talagang sira na ba yung pyesa ng sasakyan niyo bago palitan. Hindi yung basta-basta na lang papalitan yung pyesa niyo kahit maganda pa. Kawawa kayo. Panoorin niyo, may mga video kong ginawa. Pinagbabalik ko yung pyesa niyang iba dahil unang-una wala namang kasing sira. Pangalawa, nung pinalitan ng bago, lalo nagka-problema yung sasakyan niya, sumama na yung takbo. Kaya kung napanood mo itong video, malalaman mo kung paano masasabing sira nga talaga yung pyesa mo bago palitan ng isang gumagawa. Balik tayo sa ball joint. After mo maluwagan itong nut na number 19 dito sa ball joint, idiin mo itong lower arm para mailis mo yung ball joint, tapos gamit ka ng ball hammer. Paluin mo yung knuckle, malalaglag na yung ball joint niyan. O di ba, laglag na siya. At dahil tanggal na yung dalawang nut dito sa stub link niya, ipakita ko naman sa inyo paano ko nasabing sira ito. Ayan, kalug na siya. Ayan, yung bawat dulo niya, sobra na sa luwag at may kalug na. Dito naman sa rack end mga boss, merong steering boot yan. Gamit ka ng plier, tanggalin mo yung clamp niya. At kung makikita mo itong rack end niya mga boss, kalug na rin yan, maluwag na rin siya. Hugutin ko na itong steering boot. Pero tanggalin mo yung nut dito sa rack end na number 19 para mabunot mong tuluyan itong steering boot niya at saka yung clamp. At dahil wala nang sagabal, pwede na ngayon natin tanggalin itong rack end niya. Gumamit ako dyan ng rack end remover. Bigay lang sa akin ng customer yan mga boss. Malaki nga pero salamat pa rin sa kanya, kahit malaki binigyan niya ako. Diniskartehan ko na lang, inipitan ko ng open wrench para sumikip. Luluwagan ko na pakaliwa, di ba, tanggal na. Napakadali, di ba? Kaya bili kayo ng ganyan mga boss, para pag nagpalit kayo ng rack end nyo, hindi kayo mahirapan. Di ba? Madali lang siya. Pag naluwagan nyo, kamayin nyo na lang. Si customer, napakabait. Ibinigay niya sa akin yung mga binili niya, pati nga yung ball hammer na ginamit ko, binigay niya na lang. Tandaan nyo, yung ginawa nyo naman sa akin na mabuti, yung pagtulong nyo, hindi naman kalilimutan ng Diyos yan. Lalo't itong ginagawa ko is maraming nalulugod na customer. Kaya kung binigyan mo ako, tapos ginamit ko naman para mapabuti yung customer at hindi sila maloko, tandaan mo, hindi liko ang Diyos para kalimutan niya yung mabuting ginawa mo sa akin. Kaya kasali ka sa bawat mabuting ginagawa ko sa mga customer na hindi ko sila niloloko. Yung magnetic tray mga boss, yung mga pinagdikitan ko ng mga tornilyo, bigay din sa akin ng customer yan. Sila yung mga customer na sobra ang saya after ko magawa yung sasakyan nila. Kaya salamat sa inyo mga boss, gantihin nawa kayo ng Diyos. Balik na ako sa trabaho. Hindi ko na nasabi sa inyo kung paano ikabit itong rack end, pero same procedure lang naman. Kung paano nyo tinanggal yung luma na rack end, ganun nyo rin ibabalik itong bagong rack end. At syempre bago ko pinaghiwalay yung rack end tsaka yung tie rod, may sukat yan yung thread nya. Para pag nilagay nyo na yung bagong tie rod, same position. Hindi masyado mawala sa alignment dahil nakalagay na itong steering boot nya, pwede mo na ngayon ilagay itong clamp nya. Dito sa outer, gamit ka ng plier. At dun sa inner, nilagyan ko na lang yan ng cable tie na dati ko namang ginagawa. At pag okay na mga boss, naiayos mo na yung mga clamp niyan. O dito ka naman yun sa tie rod. Naipakita ko naman na sa inyo, di ba? Kalug na yung rack end. Tapos tong tie rod, kalug na rin. Kaya pares ko na yan pinalitan ng bago. At pag okay na yung pagkakalapat sa tie rod, dito naman ako ngayon sa ball joint. Itulak nyo pa baba itong lower arm niya. At kung sa palagay nyo, maipuposisyon nyo na itong ball joint, tsaka nyo ngayon ilapat itong ball joint dito sa lower arm. At pag okay na, pwede mo na ngayon ilagay itong number 17 na nut dito sa ball joint. Dalawa yan mga boss na nut at saka isang bolt. At pag naipakapit mo na siya sa mga thread niya, pwede mo nang gamitan ngayon ng impact wrench mo. Siguraduhin mo lang na maayos yung pagkakahigpit mo dito sa bolt and nut ng ball joint mo.
Dahil okay na yung pagkakahigpit, idiin mo ulit itong lower arm mo. Iko-connect mo naman ngayon siya dito sa butas ng steering knuckle mo. Ipakita ko sa inyo mga boss. Ayan yung ball joint nyo, di ba? Ayan, yung nilagyan ko ng nut, di ba? May butas yung steering knuckle. Isushoot mo yung ball joint doon, tsaka mo lalagyan ngayon ng nut. O, ayan o, yan. Ayan ang connection nilang dalawa. Gagamit ka ngayon ng combination na number 19 dyan. Higpitan mo maigi mga boss yung nut dito sa ball joint. Tapos lagyan mo na siya ng cutter pin para sigurado ka na hindi siya luluwag itong nut na nakalagay dito sa ball joint. Tsaka mo ngayon pwesto ng maayos para baluktutin itong cutter pin nang hindi mabunot dito sa nut. Tapos, pwede na ngayon natin isunod itong stabilizer link. Ayan. Meron naman yan dalawang nut na number 17. Kamayin mo muna, ipakapit mo itong nut dito sa thread ng stabilizer linkage mo. Para kung sakaling higpitan mo, is hindi naman siya malustred. Ganon dapat ang diskarte mga boss. Para hindi kayo makasira ng mga bagong pyesang ilalagay nyo dito sa sasakyan nyo. Ito naman mga boss, lahi kong paalala sa inyo nang sa gayon hindi kayo makalustred ng mga tornilyo. Siyempre naman bawat masisira nyo, gastos yan, pera yan. At dito naman sa isang nut ng stabilizer link, masikip ang position dyan kaya minanual ko na lang yan ng combination wrench sa number 17. Dahil okay na yung pagkakahigpit, dito naman ako sa tie rod. Isasalpak nyo na yan dito sa steering knuckle nya, tapos yung number 17 na nut nya, ilagay nyo na syempre. At pag naipakapit nyo na itong nut dito sa thread ng tie rod o gamit na kayo ng impact wrench o kaya box wrench, kung ano gamit meron kayo, tsaka nyo higpitan. Huwag nyo kalimutang ilagay yung cutter pin nya. Napaka-importante yan, kaya yan ang huwag nyong kalilimutan. Tapos pag naiayos nyo na yung cutter pin, gamit ka ng number 19 na open wrench. Higpitan mo na itong number 19 na lock nut dito sa rack end nya. Para yung tie rod hindi magbago ng posisyon. At dahil okay na, o road test na namin ng customer, siya na humatol. Pag malapit na sa 80, nagwiwiggle daw yung gulong. O check natin ngayon. Yeah, malapit na. Malayo pa tayo. Yeah, malayo pa tayo. Okay, preno ka na. Okay na yan. Ano? Okay naman. Konsyente na. Konsyente na. Parang wala namang ano. Wala. Walang hinig. Wala na. Maraming salamat mga boss. Pa-subscribe naman ng channel ko.